Ay naku, pang-anim na beses ko na susubukan 'to. Gusto ko sana sa TikTok kasi mas maganda ako sa TikTok, eh. Kaya lang 'di bale, ang importante mahalaga. Hindi, oo nga medyo mahalaga talaga 'to kasi, unang-una hindi ako doktor, hindi ako psychologist, hindi ako psychiatrist, hindi ito formal na advice, may karanasan lang sa heartbreak, okay. At medyo fresh pa kaya gusto kong i-share, 'di ba? Kasi, masakit, pero madami akong natutunan at karamihan ng mga natutunan ko galing kay Dr. Ramani, Ramani. Ang dami kong natutunan sa kanya, tsaka kay Danish Bashir, at tsaka sino pa ba? Lisa Bilyeu. Yan, yung mga ano, talagang, so, ang masasabi ko lang, kuya, dumadami na sila. Ang dami na nila ngayon. Para sila mga gremlin na nababasa, na nagmumultiply. Ano bang tinutukoy ko? Yung mga tao na medyo nakakarelasyon na toxic. Toxic. Hindi nga. Pero, unang-una, lahat naman tayo, meron tayong mga katangian na pwedeng masabing toxic, okay? Pero meron ding mga tao na parang kinakarir. Kinakarir nila ang pagiging toxic, dahil ate, kuya, nakakatakot. Kaya gusto kong i-share ito kasi karamihan ng mga napanood kong video, karamihan nasa Ingles. So gusto ko sana na may mga makapanood din na yung mas bihasa sa Tagalog na para maintindihan nila itong mga nangyayaring ito na ginagawa ng iba't ibang klaseng tao na para manipulahin ang ating mga damdamin. Na ang tanda ang mga puso nating malambot. Lalo na ako, malambot ang puso ko. But anyway, matigas ulo, malambot puso. Okay. So, sa mga napanood ko, dalawa ang sa tingin ko parang nagsa-stand out na terms, na terminology na importante. Ang una, yung tinatawag na love bombing. At ang pangalawa, yung tinatawag na breadcrumbing. Ang love bombing, ang parang literal na translation na naisip ko ay ang tinatawag na pagpapasabog ng pagmamahal. So, yun, as in talagang pasabog ng pagmamahal. Kaka-meet nyo pa lang, kaka-date nyo pa lang, lahat. Pero, ikaw na yung pinaka para sa kanila. As in, ikaw yung pinakamaganda, pinaka-sexy, pinakamatalino, pinakamabait, pinakamalambing, pinaka-cute. Lahat na ng pinaka-ikaw. Para ka nasa pedestal. Parang hindi ka makabasag pinggan, hindi ka makapatay lamok. Yung ganong klaseng dating na para bang pag tinitingnan ka nila parang walang ibang taong nasa paligid. Ganon. Tapos, andyan na kaagad yung para bang ngayon lang sila nakaramdam ng ganito, kaya ngayon syempre tayo, aminin natin, lahat naman tayo gusto natin yung ganong maranasan yon, di ba? Pero dahan-dahan ka lang. Kilalanin mo muna yung tao. Tingnan mo kung consistent siya. Kung steady ba siya? Steady lang, gano'n. Kung steady ba siya? Yung maaasahan. Hindi yung parang ningas kugon, di ba? Ooh, grade 4 term. Anyway, yung gano'n, yung parang biglaan. Take the time na makilala mo rin pati pamilya niya kung pwede, makita mo kung ano yung tratuhan ng nanay at tatay niya, kung hindi man nanay, tatay, kapatid, or whatever, yung makita mo yung pamilya, makilala mo siya, kung sino siya. Tapos, pagkatapos nun, ayun nga, dahan-dahan ano. So, yun ang tinatawag na love bombing, yung pasabog ng pamamahal. Madalas ito, kung ganun lang ang ginawa sa'yo, tapos consistent, okay tayo dyan. Pero kung halimbawa, unti-unting tinatanggal yung dating ginagawa, biglang hindi na ngayon ginagawa. Dati, ikaw ang breakfast, lunch, and dinner niya, di ba? Ngayon, bigla na lang, unti-unti nawawala, tumatagal na bago kanya tawagan, o i-text, or dalawin, or what. Tapos, syempre, excuse, busy ako ngayon, nagtatrabaho ako, ganyan-ganyan. Bakit dati ba wala kang trabaho? May trabaho ko rin naman dati, di ba? Pero yun. Tapos ngayon, ikaw na ngayon yung parang
nananabik, ikaw na ngayon yung parang atat ka day. Bakit ganito? Ano bang ginawa ko? Ganyan. Tapos ang nangyayari, parang ikaw na ngayon yung naghahabol. Ngayon, kung ang karelasyon mo, sinabi mo sa kanila na ganito yung gusto mo, sana mas maging consistent ka, hindi kayong biglang nawawala or what. Kung naiintindihan nila yon at okay na naman tayo dyan. Pero kung hindi, tapos ginagawa pa rin nila, yun ang tinatawag na breadcrumbing. Ang breadcrumbing yun yung parang pira-pirasong tinapay. So dati, busog na busog ka. Busog na busog ka sa kanila. Ngayon, bigla ka na lang ginugutom. Tapos biglang binibigyan ka lang ng paunti-unting tinapay, ganon. Tapos ngayon dahil gutom ka, gutom ako, gutom na gutom, hindi halata. Parang nakukontento ka sa ganon na lang na trato. Dahil ang nangyayari, itong sinabi ni Dr. Ramani. Yung tao, syempre na-inlove ka na yan, na-love bomb ka, sumabog na yung puso mo, di ba? Yung tao na nag-breadcrumb sa'yo, pag ginagamit nila to para manipulahin ka, ang nangyayari kasi, syempre pag nag-text sa'yo, di ba, matagal hindi mo mag-text, ilang oras, tapos bigla nag-text, excited ka, di ba? Excited ka ngayon. Okay. Yung excitement mo, yung kasiyahan mo, nagpo-produce yun ng chemical sa utak natin. Hindi natin kailangan i-memorize, pero dopamine, oxytocin, tsaka ano pa ba yung isa? Cortisol. Okay. So ngayon, literal, para ka na-addict dun sa taong yun. As in, ang sinabi ni Dr. Ramani, ang equivalent nun para kang addicted sa heroin o kaya addicted ka sa sugal. Kasi di ba pag halimbawa nagsaslots, hindi mo alam kung kailan dadating. Ganon din yung, kasi hindi nga consistent eh. Kung consistent yon, ibang usapan yon. At yun din ang rason kung bakit minsan, pag yung mga tao na medyo mas consistent, parang hindi mo nararamdaman yung excitement kasi hindi nagpro-produce ng addiction sa iyo eh. So akala mo ngayon parang boring, parang wala kayong chemistry, walang ganun. No, die, hindi. Okay? Literal, addiction ng tawag doon. Kaya mahirap humiwalay. At lalong mahirap kasi pag gusto mong humiwalay, ilalove bomb ka ulit, papasabugin na naman ulit. So lalo ka ngayong na-attach, lalo ka ngayon na-addict, lalo ka ngayon nakukuha. Okay? Kaya ang advice nila sa ganitong mga klaseng relasyon, kailangan talaga no contact. Walang text, walang tawag, walang social media, walang Facebook, walang TikTok, walang Instagram, kasi lahat yan, nag-produce na naman yan ng chemical sa brain mo. Kaya ang kailangan mo ay time na para ma-heal at mag-level out na naman ang ating mga kautakan. Okay? So yun ang aking pasimulang pasabog. Sana madami pa ako natutunan at gusto kong ibahagi kasi gusto ko lalo na yung mga medyo mas bata-batang mga kabataan dyan, para maiwasan yung mga ganitong pagtrato. Pahalagahan mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo, kilalanin mo yung sarili mo, alamin mo kung ano yung mga weaknesses mo, anong mga kahinaan, anong lakas mo, para hindi ka basta-basta, ano ba yun, mahuhulog sa bitag nila. O, diba? Okay. Usap tayo ulit. Okay, bye-bye.